gusto nilang i-eradicate ang pamilya Duterte. Yan po ang pananaw nitong si Dr. Loren Badoy, mga kababayan, dito sa ginagawa ng Marcos administration ngayon. Mula ulo hanggang paa, mula kay Tatay Digong, mga kababayan, kay VP Sara hanggang sa mga kapatid niya. Gusto daw tuluyan na mabura ang mga Duterte, mga kababayan, sa larangan ng politika. Yan daw ang ginagawa ngayon ng Marcos administration. Ayon kay Dr. Loren Badoy. Panoorin niyo po ha. They drew the first blood. They drew the first blood. Oh. Tapos, sinabi lang ni Sara, I want a bloodbath. Nag-iiyak na ang mga animal, mga kababayan. Sabi ni Claire Castro, ano na namang karahasan yan? Ang mga gonggong, mga kababayan. With the vice president. And not only that, no, the Marcos administration has shown very clearly that they'll not stop at anything until even the total eradication of an entire family line. Eradication. Grabe, no? Nang dahil sa mga Duterte, mga kababayan, bumalik ang dangal ng mga Marcos. Nabigyan sila ng second chance. Nag-umpisa yan, mga kababayan, nung pinalibing ni Tatay Digong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Doon nagkaroon ng momentum, mga kababayan, ang mga Marcos at ang BBM na iyan. Tapos, pinanalo pa siyang presidente, mga kababayan, sa tulong ni VP Sara. Ngayon, eto ang isusukli nila. Total eradication of the Duterte family. The Dutertes, Walang they yan. want them eradicated. The eradication of an entire family line. Grabe. They've done everything they could, no? Si PRRD, kulong na. Si Sara, balak nilang ipapa-impeach. Si Pulong, kinasuhan, mga kababayan. Si Baste, ginigipit bilang mayor. Tapos, si Kitty na lang ang natira, mga kababayan, na hindi nila ginigipit. Including pouring billions into really killing the political careers of the Dutertes. And not just that, no, talagang yung patriarch nila ngayon. Ang animal, mga kababayan, etong mga ginagamit nila, no? Eto pang mga hudas ng mga tao, mga kababayan, makakaliwa. Yan na ang nagbida-bida. Ngayon, mga kababayan, nakita niyo sa balita, andun na naman sila Francine Castro doon sa mga bulwagan ng House of Representatives. At nagpa-press con tungkol sa impeachment na naman ni VP Inday, mga kababayan. Bakit nabigyan sila ng stage doon, itong mga makakaliwang grupo? Dati-rati sa kalsada lang itong magunggong na to Ngayon nakakapunta na doon sa Kongreso, mga kababayan. Lampas 80 days na nasa The Hague. And then they have the gall to be sensitive about a word like bloodbath when in reality they drew the first blood. And for me, I want that bloodbath as well. No? By the way, mga kababayan, mayroon pala silang bagong channel, YouTube channel, Bigwas ng Agila. Hanapin nyo po sa YouTube at isubscribe nyo po, mga kababayan. Sayang nga lang Nagtatago na kasi ito sina Dr. Loren Badoy, mga kababayan, at si Ka Eric. Ewan lang natin kung nakauwi na ba sila ng bansa dahil gusto sila ipakulong ng mga kongresista. Kaya nga hindi sila nakapag-campaign na masyado sa Ipanaw Sambayanan, mga kababayan. Dahil wala sila dito sa Pilipinas. Sayang. Gayon pa man. Marami pang panahon. Bawi na lang tayo next time. Kasi it's nothing personal. We're talking about a vice president who was voted into office by over 32 million Filipinos. And we're talking about a highly beloved president who served the Filipino well and Rodrigo honorably. Duterte. And this is what the Marcos administration has done. For me, wala tayong kwentang tao, wala tayong kwentang bansa kung hindi natin ayusin ito. And if we don't make those who are responsible for this accountable to the Filipino people, and for me, that entails a bloodbath. Entails a bloodbath. Dapat managot dyan, mga kababayan, no? Si BBM, yung senatore, yung sinarimulya, mga kababayan. Pero wag na kayong umasa, ha? This administration na mayroon tayong hustisya. Antay na lang tayo, mga kababayan, sa 2028. I also think that there's something peculiar, something terribly wrong with Bongbong Marcos. Something is terribly wrong with the bongbong. Bonggang. Kung alam lang natin, no? Kung alam lang talaga natin na ganyan pala, mga kababayan, ang abilidad ni Bongbong. Sana hindi na lang natin binoto. Boycott na lang. Wala na lang tayong binotong presidente. Ayaw din natin iboto si Lenny. Pero mayroon nga nakapagsabi, mga kababayan, mas mabuti pa daw si Lenny na lang. Kahit lutang.
Dahil nag-iisa lang si Lenny mga kababayan eh. Anyway, kulong din naman si PRRD sa ICC. Pero posible pa daw si Lenny mga kababayan na hindi talaga madadala sa ICC si PRRD dahil idadaan yan sa sa korte dito sa Pilipinas. Hindi kagaya ni BBM na dinukot talaga. At sa 2028, bababa sa pwesto. Hindi kagaya nito mga kababayan na mag-aambisyon pang maging diktador habang buhay. It's terribly, terribly wrong with this man that he would talk about reconciliation and even have the gall to Yung itsura mga kababayan, tingnan nyo yung itsura ni BBM. and even No, hindi ako magpapadrug test. Why would I do that? have the gall to say that there should be no conditions, di ba, when it comes to reconciliation Ay, nako. daw. And yet, he's done so many unforgivable crimes. Walang kapatawaran yung ginawa niya kay PRRD mga kababayan. That is the ultimate betrayal. Kahit pa maibalik si PRRD dito, walang kapatawaran ang ginawa ni BBM. Against the Duterte family and against the Filipino people. Diba? Talagang something is terribly, terribly wrong with this man. He's not, his brains is not, hindi na talaga. That's why when attorney was saying stupid, no, stupid is not a bad word. No, it's a real word. Stupido. Yan ang paglalarawan ni Dr. Lauren Badoy. Ano siya mga kababayan Doktor. Marunong niyang tumingin ng tao mga kababayan. And there is a real definition for it. And this president is terribly stupid. Stupid! Siya ang may sabi nakitawa lang tayo mga kababayan. His mind is no longer working. His cognitive functions are shot. And we know why. Because this is a man in the grip of a substance abuse disorder. That's why he is such a tragic figure. Because, and it's really almost pathetic to watch him, no? Because he's been given that much power. And what did he do with that power? No, I mean, if you, yung sinabi nga ni Spider-Man, with great power comes great. Anong tawag dito kay BBM? Kung si Spider-Man daw mga kababayan, mayroong power, with great power comes with great responsibility. Si BBM, anong tawag? The Budol Man. Responsibility. And what has this man done with that power? He has frozen the assets of KOJC. Yan talaga mga kababayan, no? Obsessed sila kay Kibuloy. Na ipataob si Kibuloy mga kababayan. Dahil, supporter ng PRRD Mayroong platform mga kababayan. Mayroong media. Pinagurgur din nila ang media ni Kibuloy. Pati si Kibuloy na first blood. Yung talaga ang first blood. Kawawa naman bakit hindi hayaang makapagpiyansa? Mahina naman yung kaso Ganyan sila ngayon mga kababayan. Marcos talaga. Tatak Marcos. And what does KOJC do? Kasama doon orphans. So this man used that power to hurt orphans. And he used that power for religious persecution. And he used that power to Binastos nila mga kababayan, binalahura ang simbahan ng KOJC. to shame and humiliate and violate every human right of a president. Naghanap ng heartbeat sa ilalim ng lupa. Sinong bugok ang gagawa niyan mga kababayan? Naghanap ng heartbeat hanggang doon sa gulayan. Naghukay. And then naging PNP chief na mga kababayan later on. Anong kabulukan yan mga kababayan? To serve the Filipino faithfully, and he used that power to silence critics of government, pasista, to take away our highest freedoms. He used that power. Whereas I remember Pasista, ano pa tawag dyan? Sadista. when we were in ganyan. office, when Salbahe. RD was in office, we used that power to build lives, to really strengthen our country and to move our country forward. And this man, this tragic figure in Tragic history, he will really go down in history as The worst president, mga kababayan, sa tingin natin. Magagalit na naman sila. Anong magagawa nyo kung yan ang tingin namin? most hated president in this The most country. hated. And he's surrounded by people who prop him up because they Tingnan yung itsura. benefit from him. So, my point being, he used that power. He thinks he's coming out like a strong but really no. We can see, if you want to see the character of a human being, give him power. And what do you see with this man? Very powerful man supposedly, and yet what you see has been unmasked. Very weak. Advice sa amin sa'yo, BBM, ha?
Kung gusto mo talagang makabawi, kahit pa hindi ka makipag-ayos sa mga Duterte, okay lang, sige. Anyway, walang kapatawaran yung ginawa mo sa mga Duterte. Pero kung gusto mong bumawi sa mga tao, magtrabaho ka na lang ng maayos na walang kabalastugan. Walang nakawan. Walang kurakutan. Kahit pa, wala na yung hair follicle drug test na iyan. Anyway, 3 years na lang eh. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Ipakita mo sa tao na, oh, seryoso nagtatrabaho ang mga tauhan ko. Hindi ka ungasan ang mga pinagagawa. Kaliwat ka ng nakawan, lulustay na ganyan. Makabawi ka pa ng konti. Konti lang naman, pero at least bababa ka ng medyo maayos-ayos yung imahe mo. Pero sa ngayon pa lang mga kababayan, papunta na sa basurahan eh. Yung mga pinagagawa, lalong-lalo na yung pagkakatalaga niya kay Torre sa pagiging PNP chief. Siguro mga kababayan sinadya niya yan na maraming galit kay Torre para ma-divert ang galit ng tao mga kababayan kay Torre sa halip na sa kanya. Maghati sila sa galit ng tao. Talo siyang nasisiran yan. Pero ibang mag-isip mga kababayan ibang mag-isip. Ewan lang natin kung bakit ganyan mag-isip si BBM. Very small person, maliit, fractured, napakaliit na tao. No, so that even if he's president, people's laughing at him, people's throwing rocks at him, bangag, yan ang sinasabi. Oh, see? Madali lang naman niyang solusyonan, no? Yung kutya sa kanyang bangag. Magpa-test siya. Patunayan niya hindi siya bangag. Ayaw. He's hated, he's vilified because with that power, hindi niya nagamit ng maayos, no? He mistook the title to be power. No. As Machiavelli said, it's not the title that makes the man. Oh, yan pala mga kababayan yung ginagamit na strategy ni BBM. Machiavelli. Machiavelli at ek-ek. Okay lang yan mga kababayan kung ang intention mo talaga ay maganda. Pero yung Machiavelli mga kababayan, ang daming deception yan. Baluktot nga yan kung morality ang pag-uusapan. Yan siguro ang sinusunod ni BBM. Pero no, hindi yan uubra sa'yo, BBM. Dahil kapag masama talaga ang iyong intention, susundan mo yung Machiavelli na yan. Lalo kang tataas ang sungay niyan. It's the man that makes that title. And what power has done to Bongbong Marcos is unmask him for a vacuous, empty, fractured vessel who has hurt the Filipino people so much. So much. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.